Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng reading about holiday season, okay? It's either this coming Christmas, pwedeng New Year, okay? Or pwedeng mga salo-salo, lalo na ngayong buwan na ito, okay? Depende po, basta holiday season. Ano po yung pwedeng or posibleng mangyari for Pisces? Gamit ang ating tarot cards, alamin natin. And pwedeng malaman din natin kung ano yung magiging gabay, advice ng tarot cards for Pisces, okay? Reminder lang Pisces na ito ay general reading po, so pwede pong mag-resonate sa'yo, pwede pong hindi, okay? And this is a timeless reading, so kahit anong araw, buwan o taon mo to napanood, basta mag-resonate po sa sitwasyon nyo, take nyo lang, pag hindi, wag pong ipilit, okay? And pasensya na po sa background noises Pisces kung meron po kayo naririnig. Okay, and welcome po ang lahat ng gender, babae, lalaki, and LGBT, yung mga taong nanonood ngayon, yung mga Pisces na nanonood ngayon, o yung mga taong dinidil nila. Okay, paano ba to? Yan. Okay. Teka, yung... Ano po ang message niyo po for Pisces? Okay. Bakit medyo nahihirapan ako ngayon mag-shuffle? Pero sige. Oh, wow! Ace of Pentacles. Okay, so pwedeng there's a big possibility na meron kang matatanggap na pera, Pisces. And Eight of Swords, Wheel of Fortune. Okay, so this is a financial help, financial gain, Pisces. And sa nararamdaman ko, you feel limited. Okay, feel ko parang meron ka mga bagay na medyo shortage, lalo na kung about sa pera. Okay, lalo na sa parang holiday season. So, pwedeng merong shortage sa pinansyal, kung paano dagdagan yung mga pangregalo, panghanda, okay, mga gastusin, okay? Pero wag kang mag-alala kasi meron tayo dito, unang-unang card is, which is Ace of Pentacles. Okay, so may nag-flip pa, the Star, Seven of Swords, and Three of Swords. Okay, so kahit merong mga ganitong klaseng cards, Pisces, don't worry, kasi ika-clarify natin mamaya kung ano yung ibig sabihin ng mga cards natin dito. Okay? So, Ace of Pentacles, as I said kanina, there's a financial help, financial gain na darating sa'yo, na kung saan medyo nahihirapan ka lalo na sa pera. Okay? Merong, it's either this is unexpected or expected mo na itong darating sa'yo. And makakatanggap ka nito, or once na matanggap mo ito, your life will change. Okay? Your situation will improve, Pisces. Kumbaga, na naisatawid mo, okay? Kumbaga, nagawan mo ng paraan or na merong dumating na milagro, okay? Na kung saan nakatulong sa'yo, lalo na sa kung ano man yung pinaplano or kailangan mong gawin, lalo na sa holiday season, Pisces, okay? And the Star, this card kasi represents as dreams, okay? Dreams do come true. Pero sa nararamdaman ko, as I said kanina, meron darating sa'yo na miracle, na money, okay? Na kung saan, yung mga bagay na gusto mong gawin o yung mga bagay na plinano mo na, magagawa mo. Okay? So, sobrang ganda yung ganitong sitwasyon. And ang kasunod nito is Seven of Swords and Three of Swords. You have to limit your overthinking. Okay? Kung hindi mo kaya yung parang nag-overthink ka, Pisces, na parang madalas kang nangungusumisyon, okay? Tama ba yung word na sinabi ko? Pero parang gano'n, nai-stress ka lalo na sa financial, lalo na ngayon sa holiday season, okay? And puro tayo dito, meron tayo dito Eight of Swords, Seven of Swords, and Three of Swords. All you have to do, Pisces, is tanggalin mo to isa-isa. Itong nakapalibot sa'yo and itong mga, alam mo yun, hinaing mo sa sitwasyon mo ngayon. Okay, tanggalin mo. Okay, try to control your emotion, Pisces. Try to control your thinking. Okay, and pag feeling mo, hindi mo alam kung saan tutungo, hindi mo alam paano
paano mo to gagawin? Again, always kong sinasabi, araw-araw ko pong sinasabi na surrender everything to God. Okay? Manalangin po. Manalangin. Wala pong mawawala sa'yo. Mabibigyan ka pa ng sukli. Okay? Kumbaga, ibigay mo lahat sa ating Panginoon. I-surrender mo sa Kanya. Hingin mo yung mga kailangan mong hingin. Humingi ka ng tulong. Magpasalamat. Okay? And in unexpected ways, Pisces, darating yung mga bagay na hinihiling mo or yung mga bagay na deserve mo. Okay? Just surrender everything to God. Trust His process. Always, always ko pong sinasabi yan sa inyo. Okay? Kasi pag nabibigatan kayo sa kung ano man yung nangyayari or gusto nyo mangyari sa buhay nyo, pag hindi nyo kaya, hindi nyo alam kung saan patutungo, surrender everything to God and siya yung mag-provide sa inyo, Pisces. Okay? So, bottom of the deck, bottom of the deck is 7 of Wands. Yes. Kasi parang sa sobra mong pag-overthink, Pisces, ikaw yung gumawa ng boundaries from you and from the blessings of God. Okay? Dahil sa sobrang pag-overthink mo, sa sobrang mong pag-iisip, okay, nai-stress ka, pwedeng ganon. Pero as of now, Pisces, all you have to do, again, surrender everything to God, okay? Kasi ito, unang-una pa lang, Ace of Pentacles na, okay? Lalo na meron pa tayo ditong Wheel of Fortune, which is life-changing situation into a better situation, and the Star, which is pangarap, okay? Siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Okay, Pisces? So, okay, i-clarify natin itong 8 of Swords natin. Ano po yung clarifications for 8 of Swords? This reading of Pisces. Ayun. So, may nag-flip. Yes. Knight of Pentacles. Good news, Pisces. Mismo, good news. Nakikita nyo, meron dalang pera, meron dalang emosyon. Okay? So, meron darating sa'yo. Wag kang masyadong mag-overthink. Wag kang masyadong ma-stress. Okay? Again, sinasabi ko po ulit sa inyo yan. Okay? And, meron darating sa inyo na good news. Okay? Huwag mag-alala. Pwede ito ay meron connection sa pera. Pwede din naman sa pag-ibig, sa family member, sa family situation, sa trabaho, okay, sa negosyo. Meron darating sa'yo. Okay? This is a good news card. Okay? So, ano po yung clarifications for 7 of Swords ni Pisces? Actually, itong 7 of Swords, maganda naman itong card na to kasi ito yung parang gumagawa ng action dito sa 8 of Swords and 3 of Swords dito. Kumbaga tinatanggal niya yung mga nagbibigay sa iyo ng alam mo yun, ng stress. Okay? So dito tayo sa 3 of Swords. Ano po yung clarifications niyo po for 3 of Swords ni Pisces? Merong taglet. Ayun. 4 of Swords. Kita nyo, Pisces, nakahiga siya, nagpapahinga, okay, nagre-relax, and at the same time, yung kamay niya is parang nakaganon, okay, and meron tayo ditong altar. Okay, so, napapalibutan ka ng swords na nandito, pero again, pray to God always, okay? Always, sinasabi ko po yan sa inyo, just pray to God, surrender everything to God, and He will provide for you. Okay? Kung as I said, sinasabi ko sa mga previous nating videos na attract abundance, attract happiness. Okay? Huwag masyadong stress, huwag masyadong mag-isip ng hindi kagandahan kasi pwedeng yun po yung magbablock sa inyo na blessings na dapat darating sa inyo. Okay? So, kung meron mga bagay-bagay, tao, sitwasyon na, alam mo yun, magdadala sa'yo ng medyo nakaka-down na energy, wag mo silang pansinin, wag mo yung pansinin. Just be happy. Choose to be happy, Pisces. Always choose to be happy. And yung mga magagandang bagay, darating sa'yo. Okay? You have to control your emotions, Pisces, and surrender everything to God. Kasi meron darating sa'yo talaga na magandang biyaya. It's either financial or emotional. Pwede ding love, okay? Pwedeng there's a proposal, pwedeng there's a good news, lalo na sa inyong mag-asawa, sa inyong magkarelasyon, okay? Pwedeng ganon. Pwede sa family members, sa trabaho mo, pwedeng there's a upgrade, okay, level up sa trabaho, position, basta everything na life-changing situation, okay? And there's the star, which is pangarap, okay? Meron kang pinapangarap, meron kang inaasam, pero darating at darating siya sa'yo, Pisces. Okay? So,
Yun lang po ang reading natin for Pisces sa araw na ito, okay, for our holiday season. Naway nagustuhan nyo po. Huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel and click the bell button, Pisces, para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin, okay? Thank you, Pisces, and God bless!